Isang araw na lang bago ang deadline ng filing of Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections. At ngayong araw, ilan pang malalaking pangalan ang naghain ng kanilang COC sa pagkasenador. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report mula sa Maynila si Mobile Journal Merymon Reyes. Merymon. Pops J, isang araw bago ang deadline ng paghahain ng Certificate of Candidacy, ilan pang malalaking pangalan sa politika ang naghain ng kanilang pangangandidatura sa pagkasenador dito sa off-site COMELEC office sa Manila Hotel, Tent City. Comeback sa Senado ang pakay ni dating Senador Gringo Honasan sa paghahain ng Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections. Tatakbo siya sa ilalim ng Reform PH Party at nais niya raw tutukan ang land use, national security, freedom of information at food security. Naghain din ng COC si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa pagkasenador. Pangako niyang makapagbigay ng electric vehicles lalo na sa mga driver at tsuper nang walang interes. Opisyal na rin ang pag-resign ni Benhur Abalos bilang DILG Secretary ng kanyang ihain ang COC. Aniya, ang pagpapababa ng bayarin sa kuryente, pagkain at sustainability at pag-amyenda sa local government code ang nais niyang tutukan. Senatorial aspirant din si former Senator Bam Aquino mas sinasabing tututukan ang pagpapatupad ng mahahalagang batas kahit pa nasa Administrasyong Marcos kung mabibigyan ng pagkakataon. Maging si dating Senador Manny Pacquiao, gusto raw labanan ang korupsyon. Naghain din ng COC ang re-electionist na si Senator Bong Revilla. Aniya, marami pa raw siyang kailangang trabahuin tulad ng pagpapababa ng mga bilihin at pagsagawa ng programa para sa mga mangingisda at magsasaka. Narito ang bahagi ng kanilang pahayag. Yan po ang resulta ng pagbudots natin sa Senado. Ngayon, muli nating inaalok ang ating kakayahan sa ating mga kababayan para patuloy silang paglingkuran. While we have accomplished so much, work never ceases and there is still much to be done. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? Pops J, aabot sa 100 ang naghain ng kandidatura sa pagkasenador ngayong araw at 100 din naman ang naghain ng CONA sa party list. Kabilang ang aktres na si Nora Honor ng People's Champ Party List na nais irepresenta ang media at film industry at Attorney Chel Jokno mula sa Akbayan Party List na nais paglaban ang interest at welfare ng mga Pilipino. Pops J. Merymon, si former Senator Manny Pacquiao nakalaban sa 2022 presidential elections si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ngayon, tatakbo siya sa senatorial slate ng administrasyon. Tama ba yan? Yes, Pops J. Tatakbo siya sa Partido Federal ng Pilipinas at kasama nga siya dito sa senatorial slate na Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Nung natanong natin kung ano nga ba yung masasabi niya dahil isa siya sa mga kritik ng Administrasyong Marcos nung dati pa lang din, nung siya ay tumatakbo pa lang. Ang sabi niya, hindi raw siya nag-critique ng todo, bagaman ang naitanong daw sa kanya during that time ay tungkol sa korupsyon. So, against daw siya sa korupsyon, pero so far, eto siya, tuloy siya sa paglaban kasama ang administrative. Merymon, doon sa kanyang pahayag, no? Sa pahayag ni dating Senador Manny Pacquiao, eto nga, yung sinabi niya na maganda ang lagay ng Pilipinas sa panahon ng mga Marcos. Pero may sagot ba si Pacquiao? Paano siya napunta sa partido ng administrasyon? Pops J, nung natanong natin tungkol dyan, ang sinabi niya nga lang ay kailangan daw paniwalaan nila o tingnan yung magandang naging ambag ng Administrasyong Marcos. So walang naging detalye tungkol sa paano siya napunta sa pagiging isang kritiko ng Marcoses na ngayon ay kasama sa senatorial slate ng administrasyon. Pero ang nabanggit na nga lang ay itong hindi raw siya nag-criticize ng todo sa Marcos during that time, kubagaman ang inilalaban niya ay yung pag-ayaw sa korupsyon. Merymon, bukod kay Pacman, may lalaban din siyang kaanak sa midterm elections. Tama ba? Yes, Pops J. Bukod dito kay former Senator Manny Pacquiao, tatakbo rin ang anak niya na si Michael Pacquiao sa pagkakonsehal sa General Santos City. Kasama naman sa People's Champ Movement, second nominee ang kanyang asawa na si Jinky Pacquiao. Kasama niya itong si ex-PDP Laban spokesperson, Sayap. Pops J.
Meremon, opisyal na rin naghain ng kanyang COC si Attorney Chel Jokno bilang party list representative. Ano raw ba ang rason bakit siya lumipat mula sa planong magsenador? Pops J, halos pare-pareho lang din sila ng kanilang sinasabi tungkol dito sa kanilang pagpa-file ng pangangindikatura. Whether senatorial o nominee sila ng kanilang mga partido, nais daw nila na makatulong sa kanilang mga kababayan at ngayon ay may suporta rin ng mga partido. Kapareho din ito ng actress na si Nora Honor. At nung natanong din natin kung meron ba siyang, ako baga may kadahilanan ba na wala na ba siyang proyekto, wala na raw ba siyang pelikula, kaya siya pumapasok sa larangan ng politika, ang sabi niya, hindi raw ito totoo. Ang gusto niya ay yung pagtakbo para makatulong sa kanyang mga kababayan, especially sa mga kawali niya sa media at film industry. Pops J. Meremon, sino pa bang malalaking pangalan ang inaasahan nating maghain ng COC dyan? So far, Pops J, kompleto na kasi yung admin senatorial slate. Ang inaabangan na lang natin ay iba pang mga personalidad o big names na posibleng magpa-file hanggang sa last minute. Kasama na nga dito itong si Senator Kiko Pangilinan. Aasahan natin siya bukas hanggang sa last minute. At the same time, ina-expect din kasi natin itong si outgoing Davao City Mayor Baste Duterte na magpa-file. Pero dahil lumabas ngayon na nag-file na si former President Rodrigo Duterte bilang pag-aalkalde sa Davao City, kasama niya, katikit niya itong si Baste Duterte bilang Vice Mayor. So ngayon tanggal na siya sa usapan kung aabangan ba natin siya na maghahain ng kanyang COC sa pagkasenador. Pops J. Alright, maraming salamat Mobile Journal Meremon Reyes. Extension ng kanyang pamumuno ang target ng re-electionist na si Taguig City Mayor Lani Cayetano. Pero sa kanyang pagpapakilala ng mga kapartido sa pagtakbo, wala ang kanyang bayaw na si dating Mayor Lino Cayetano. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report mula sa Taguig, si Mobile Journal Kayla Makantaan. Kayla. Pops J, nakapaghain na ng kandidatura ngayong araw si incumbent Mayor Lani Cayetano bilang re-electionist dito sa Taguig. May tugtugan at sayawan pa ang supporters ni Mayor Lani Cayetano na nagpunta sa Taguig Convention Center pasado alas 11 kaninang umaga. May bitbit pa silang mga flag at balloons nang salubungin si Mayor Lani kasama ang kanyang ticket na naghain na rin ng Certificate of Candidacy. Bago ito, nagkaroon ng maikling programa ang TLCO, Team Lani Cayetano, sa pamayanan ng Diego Silang Covered Fort. Ipinakilala niya ang mga katiket kasama ang running mate na si incumbent Vice Mayor Arvin Alit. Pambato naman nila sa Kamara si 1st District Representative Ricardo Ading Cruz Jr. At sa 2nd District, ang kapitan ng Barangay Fort Bonifacio na si George Bocobo. Kumpleto rin ang tig-12 aspiring councilors ng PLC para sa 2 distrito. Hiling ni Mayor Lani muling ipagkatiwala ng mga Taguigenyo ang boto sa kanya at mga kasamahan para sa mas malalaking plano pa umano nila sa lungsod. Nagkaroon naman tayo ng pagkakataon kanina na makapanayam si Mayor Lani at matanong natin yung issue sa pagpapasara ng Embo Barangays sa local facilities dito nga sa Embo Barangays na isa sa pinoproblema ngayon ng mga residente. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Sa aking opinyon, maling-mali po yun. 'Di ba? Ang sabi ko, dapat nauuna yung interes ng tao. Saan po hahanapin ang paliwanag? Namamatamisin nyo na nakakandado, nilulumot, inaagiw, kaysa ipagamit sa tao. In-express ko na po ito sa Secretary ng Health, sa Secretary ng DILG, at sa mga leaders din po ng City of Makati. Hindi naman nangangahulugan na yung ownership niya na isinusuko nyo na sa amin, you can still pursue your legal claim over those facilities. Subject. Kayla, sino bang makakatapat ni Mayor Lani Cayetano sa pagka-alkalde dyan sa Taguig? Pops J, sa ngayon, ang official lang na naghain sa pagka-mayor, si Mayor Lani at si ex-Kong Arnel Serafica. So, itong laban, aabangan natin kung meron pa bang hahabol bukas, pero sa ngayon, sila pa lang. Pops J, maalala natin na nagkaharap na, nagkatunggali na noon, itong si Mayor Lani at si ex-Kong Serafica, kung saan nagwagi si Mayor Lani. Pops J. Kayla, kamusta naman ang suporta para kay Arnel Serafica? May ingay din ba tulad ng kay Mayor Lani? Yes, Pops J, first day ng filing pa lang, pumunta na dito si Serafica kasama ang kanyang mga kapartido, ang Partido Federal, at nagulat din ako na napakaraming pumuntang supporters para sa kanila.
Siguro kung ikukumpara ko yung supporters ngayon, Pops J, siguro lumamang si Mayor Lani dito sa mga may patugtog, may mga nagsasayaw, may performers. Pero marami-rami din talaga yung supporters na pumunta dito noong naghain si Refica, Pops J. Kayla, may paliwanag ba si Mayor Lani sa pagpili niya kay Congressman Ading Cruz bilang pambato sa 1st District kung yung bayaw niyang si Lino Cayetano ay tatakbo rin sa nasabing posisyon? Pops J, yung naging pahayag kanina ni Mayor Lani, sinabi niya na yung kanyang mga kapartido, ito yung mga taong nakikita niyang karapat-dapat dito sa posisyon, kaya sila ang kanyang napili. At hindi lang daw kasi Pops J, sinasabi naman niya na lahat naman daw ng kumakandidato, ang kagustuhan para sa Taguig ay yung mas umasenso at mas mapaganda pa ito. Pero ang sinasabi ni Mayor Lani, pagdating daw dito sa values at sa kung paano magtrabaho, ito daw yung gusto niya sa kanyang mga katiket. So hindi niya na, Pops J, specify yung regarding dito sa kanyang bayaw na si Lino, pero naitanong din natin yung kanilang relasyon at ayon sa kanya may challenges daw ngayon sa kanila nitong kanyang bayaw na si Lino, pero hindi na niya ikinuwento pa, Pops J, kasi ayon sa kanya hindi daw ito yung tamang setting para pag-usapan ito at para sa kanya, Pops J, masakit, yun yung adjective na kanyang ginamit, masakit daw yung pinagdadaanan nila ngayon, Pops J. Kayla, kasama ni Mayor Lani kanina ang asawang si Senador Alan Peter Cayetano. May reaksyon ba siya tungkol sa hindi pagpili ng kanyang misis sa kapatid na si Lino? Pops J, hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na makausap mismo si Senator Alan Peter, kasi hindi rin siya humarap nung unlak na ng panayam sila Mayor Lani. Talagang sumama lang siya noong umaga kung saan nagkaroon sila ng maikling programa, ipinakilala yung kanilang mga kandidato at dito nga. Pero maalala natin, Pops J, nung mga ilang araw bago ang filing, nagsabi na suporta itong si Lino kay Mayor Lani. Kahit daw hindi sila magkapartido, talagang susuportahan daw niya yung kanyang pagtakbo at yung mga gagawing pang-proyekto ni Mayor sa mga susunod na taon sakaling palarin muli. Pero ang naging sagot, Pops J, ni Mayor Lani dito kanina, thank you. Yun lang daw yung kanyang masasabi sa ngayon, Pops J. Kayla, kamusta naman ang filing ng COC dyan sa Taguig ngayong araw? Naging maayos naman ba? Pops J, naging maayos yung daloy nung filing. Ang pinakainabangan kasi talaga ngayong araw ay talaga yung partido ni Mayor Lani at yung mga first day, Pops J, yung kaila Serafica, ayun talaga yung maraming tao. Pero yung mga sumunod, Pops J, talagang matumal na, may mga pa isa-isa. Minsan, siguro marami na, Pops J, yung 5 na may maghahain sa isang araw. At kita nyo, Pops J, mga 4:40 or 4:30 pa lang ng hapon, talagang maaga na nagliligpit dito. Tahimik kasi na. Talagang matumal. Yes, matumal yung nagpupunta. Alright, maraming salamat. Mobile Journal, Kayla Makantan. Umaga pa lang, napuno na ng mga nakakulay berdeng damit ang Comelec site dito sa Las Piñas City. Akalain mo ngang may piyesta sa dami ng tao na sinabayan pa ng ingay ng tambol. Suporte sila ng Team Aguilar na naghain na ng Certificate of Candidacy sa pangunguna ni incumbent Las Piñas Mayor Mel Aguilar. Tatakbo si Mayor Mel para sa pagka-vice-alcalde ng lungsod sa susunod na halalan. Magpapalit sila ng posisyon ng anak na si Vice Mayor April Aguilar na tatakbo namang alkalde. Pambato naman ng Team Aguilar sa pagkakongresista sa Las Piñas Long District, si 1st District Councilor Mark Anthony Santos, at ang makakarap ni Santos, si outgoing Senator Cynthia Villar, hipag ni Mayor Mel Aguilar. Kaninang umaga, nagsumite na rin si Senator Villar ng kanyang COC sa San Juan City. Pagsapit naman ng hapon, mga nakaputing damit na supporters ng Team Villar ang nagsidatingan sa Comelec sa Las Piñas. Ang kanilang pambato bilang mayor, ang dating councilor na si Carlo Aguilar, na kamag-anak din ng kabilang partido. Si Luis Bustamante naman ang kanyang magiging katambal para sa pagka-vice-alkalde ng lungsod. Suportado si Carlo Aguilar ng kanyang tiyahin na si Senadora Cynthia. Matatandaan na ilang buwan bago ang filing ng COC ay naging vocal si Senator Cynthia Villar na gusto niyang makakuha ng local position at ilang linggo lang matapos ang kanyang anunsyo, kumalas ng mga Aguilar sa partido ng Villar. Ilang dekada na magkakalyado ang mga Aguilar at Villar dito sa Las Piñas City, pero sa darating na halalan, ang dalawang pamilya ang magkakaharap para sa mga local government positions.
Mobile Journal, Ivan Taringki po, hatid ang muka ng balita.